good day, I'm Nicole Dean from BSIT 3A, and ngayon naman is gagawa tayo dito sa Cisco Packet Tracer where yung mga computer or PC is makakapag search tayo sa web browser ng google.com. Unang gagawin natin is pupunta tayo dito sa physical, dito sa corporate office, and then makikita natin dito main wiring closet. So yung dito natin ilalagay si main PC, si main switch, and the main router. So itong main closet, lagyan natin dito. Okay. Then, next naman is lalagyan natin ang bawat room ng closet. Kada room, merong tig-iisang closet. Kulang pa isa. Then, dito naman sa main wiring closet, maglalagay tayo ng rack and a table. So, dito sa rack, maglalagay tayo ng switch. Ayan. I-search natin is 24TT. Ito, 2960-24TT. Lagay natin dito. And then, siya yung main switch. Pwede natin i-rename. Main switch. And then maglalagay din tayo ng home router and PC. Yan. Itong si home router, siya yung magsisilbing main router. So, i-rename natin siya as main router. Okay. And then, ito namang PC na to, siya naman si main computer or main PC. Then, bawat room naman, ayan, bawat room, lalagay natin sila ng tig-isang home router and isang PC. Okay, home router. And then, meron silang tig-iisang PC. Okay. Pagkatapos natin lagyan ng router and PC bawat room, makikita natin dito sa logical na magulo pa and kalat-kalat. Ayan sila. Ayan. Even the main switch nandito, and then yung ibang router is ang lalayo. So, para hindi tayo mahirapang mag-ayusin dito sa logical, i-rename muna natin kada room yung router and PC. Sa pagre-rename is unahin muna natin tong mga router. Pindutin lang natin and punta tayo dito sa may config. And then, ang susundin ko na lang format is name, which is the router.
And then, kung anong room siya. Room 1. Ganyan na lang. So, i-copy paste natin para madalian tayo. And then, gagawin natin siya sa lahat ng rooms. Okay, so tapos na nating i-rename lahat ng router, kada room. Next naman is yung mga PC. So same format lang din, PC then room number. Dito lang din sa config, PC and then room number. Copy paste lang. And then sa mga other rooms. Okay, so tapos na nating i-rename lahat ng router and mga PC sa bawat room. Pagpunta natin dito sa logical, naka-rename na rin sila. So, madali na nating maayos. So, itong switch, lagay natin sa gitna since siya yung main switch. And then, yung main router is dito sa baba ng switch, main switch. And hanapin natin si main PC. Ito, si main PC. Sa taas naman siya ng main switch. And then, ayusin lang natin itong mga router sa palibot nila. So, balik tayo dito sa may physical workspace. And then, itong main wiring closet is lalagyan natin siya ng server. So, ayan. Lalagyan natin siya ng server. So, kapag kinilik natin itong main wiring closet, na ito na si server, and main switch, main router, and main PC. So, ang gagawin natin is, connect muna natin itong si server kay main router. So, straight to, dito kay server, and then, i-connect natin dito sa may internet. And then, si main router naman is ko-connect natin siya kay main switch. Dito na lang. Ayan. And then, si main PC din is ko-connect kay main switch. Okay. Okay, next naman is i-connect natin yung bawat PC sa mga router using a straight through cable. So, una, pindutin natin si PC1 and then pass Ethernet, and dito sa home router, dito sa Gigabit Ethernet 1. So, gagawin natin siya in the rest
hanggang router 8. And ang sunod naman nating ipagko-connect is itong mga home routers dito sa main switch. So, pili tayo ng straight through. So, dito from internet to pass ethernet. So, ganun din to the rest of the home routers. Next naman natin is si server. Pindutin natin si server, i-configure natin siya. So first is dito sa services, make sure natin na naka-on yung HTTP, and then ilalagay natin yung source code ng Facebook. So dito i-edit natin. So ito yung kumbaga yung default nung Cisco Packet Tracer. So i-erase natin yan, and then i-paste natin yung source code ng Facebook. So, ito yun. And, save lang natin. Yes. So, sa mga mapapatanong sa isip nila kung saan nanggaling itong HTML na ipinaste ko dito sa may HTTP, dito sa server. So, dito natin kinuha sa may Facebook. So, since Facebook yung nilagay natin kanina sa may DNS, search natin si Facebook. Okay. Ayan. So, andito yung login page ng Facebook. Nandito pa yung mga picture ng mga kamag-anak ko. And then, pipindutin natin si Control U. Pag pinindot natin yan, boom. Na ito si copy ng HTML. Ginawa ko lang is Control A, and then kinapi ko. And then, saka ko pinaste. Yan. Saka ko pinaste dito. Sa may HTTP. And then, sa DHCP, ayan, naka-on. And then, itong default gateway, so ito yung nilagay ko, 100.0.0.1, as well as the DNS server. So, dito sa start IP address, ganun na lang din ilalagay ko, 100, 0, 0, and 1 na lang. So, subnet mask, okay na yan. So, yung maximum number of users is 502. And then, save natin. Ayan. So, na-update na itong si server pool. Sa DNS naman, ayan, sa DNS, i-on din natin yan. And then, maglalagay tayo ng link, which is www.facebook.com. And then yung address niya is kaparehas lang din. Ayan, pindot. Ayan. So, for the address is 100.0.0.1. Add lang natin. So, ito na. Kasali na siya sa may DNS. And then, next is sa desktop naman, IP configuration. So, naka-static siya. Parehas naka-static. And then, dito, ilalagay natin is yung 100.0.0.1. And, ayan yung subnet mask niya. Baguhin na lang natin na 255. So, next naman is itong si main router. Pindutin lang natin. And then, sa GUI. Dito sa IP address, ilagay natin dito. Imbes na 192.168, gawin natin 10.001. And then, isave natin. Save. Okay. And then, after nito, punta tayo dito sa status. And then, i-refresh natin. Ayan. So, ito na si internet IP address. So, yung server kanina, ayan na siya, nagbigay na ng IP address. So, next naman is dito sa my main PC. Pag kinlik natin, dito sa next desktop,
and IP configuration. So, naka DHCP. Oh, automatic na pala siya. So, ayan, may IP address na siya. And itong default gateway is dito sa may main router. And yung DNS server is dito naman, galing sa server. So, pag ginawa naman natin, punta tayo dito sa web browser. And pag sinearch natin si 100.0.0.1, dapat ang lalabas dyan is si Facebook. Pag ginaw natin, yan, na ito si Facebook. So, nandito pa yung mga pangalan ng mga kamag-anak ko. Ayan. So, ayan, nakalagay, add account, email, password. So, ito yung itsura niya. Yung parang Facebook dati sa keypad. And then, next naman is, balik tayo dito sa my main router. And then, dito sa DHCP reservation. So, makikita natin dito yung mga clients. And then, iselect natin silang lahat. Kailangan is 9 sila. Ayan, 9 sila kasama yung main PC. Pag in-add client natin, mapupunta sila dito. Ayan, already reserved. Save settings natin yan. So, pag na-save na, check natin yung status ng mga routers. Example natin itong si router 1. Okay. Dito tayo sa status. Ayan. So, ito na yung internet IP address and the default gateway. So, okay na siya. Try natin sa router 7. Status. Okay na siya. Nabigyan na sila ng mga kani-kanilang IP address. Next naman is i-check natin itong bawat PC kung naka-DHCP dito sa desktop, then IP configuration. Ayan, so naka-static siya, dapat is naka-DHCP. So, ayan. Ayan, na-automatic na siyang nabibigyan ng mga IP addresses and mga DNS server. So, i-check natin lahat. And then, tulad ng ginawa natin dito sa main PC, kuha tayo ng PC na nakahiwalay. Super room. And then, web browser. Ganyan. I-search natin yung address ng Facebook na inassign natin kanina sa may server. Pag ginaw natin yan, okay, lalabas si facebook.com. Try naman natin dito sa PC8 yung mismo URL ng Facebook. So, www.face.com. Pag ginawa natin yan, so, mas mabilis yung 100.0.0.1 compare dito sa mismong URL ng Facebook. So, ayan, nag-load na siya. Ayan. So, yun lang po is server connection. Ito po yung kabuuan. And then pala, pag pinayos natin dito sa physical, from here, magiging ganito yung itsura kapag naayos na sa physical workspace. So, yun lang po. Thank you for watching. This is server connection in Cisco Packet Tracer.